Dear Tita L, sisimulan ko po ang sulat na ito sa pag-aming may lihim ako sa aking asawa. Pero hindi ito lihim na may iba kong taong mahal o nawala na ang pagmamahal ko sa kanya. Mahal na mahal ko siya at mahal ko rin ang pamilya namin. Kung may isang bagay lang akong gustong gawin, yun ay ang iprotekta silang lahat sa kahit anong problemang maaaring dumating. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Marie, 29 years old at isang call center agent. Ang asawa ko naman po na si Brian ay isang manager sa isang fast food chain. Simple lang ang pamumuhay namin, pero kontento na ako sa bawat araw na kasama sila ng asawa ko at ng mga anak namin na malapit na ring mag-aral. Kaso may lihim ako na kahit gaano ko gustong itago, parang unti-unti na ring gustong lumabas. Kasi Tita L, may utang ako at hindi ito barya-barya lang. Umabot na ito sa 6 digits na halaga at hindi ito alam ng asawa ko. Noong una, kailangan ko lang talaga ng pambayad sa gastos ng operasyon ng nanay ko. Nakausap ko yung office mate ko na may kakilala sa isang lending. At dahil kapo sa oras at napapangunahan ng takot, pinatulan ko na po yun. Sinikap ko namang magbayad pero habang tumatagal, palaki ng palaki ang tubo. Hanggang sa nawala na ako ng kontrol at napilitang umutang ng mas malaki pang amount para matapalan yung nauna kong utang. Hanggang ngayon sinusubukan ko pa rin ang makabayad. Ginawa kong lahat para matustusan ang pangangailangan sa bahay at bayaran ang utang, pero tila wala na siyang katapusan. Ang alam ng asawa ko ay tulong-tulong kami ng mga kapatid ko sa gastusin kay mama. Pero ang totoo, isa ako sa may pinakamalaking itinulong. Takot na takot akong sabihin ito sa asawa ko, Tita L. Mabait siya at responsable, pero kilala ko siya. Maaaring mabigat para sa kanya na malaman niyang may problemang ganito na itinatago ako sa kanya. Takot ako sa posibleng reaksyon niya at kung ano ang maaaring mangyari sa relasyon namin. Kahit paano, gusto ko sanang magsimula ulit ng walang bara sa dibdib. Gusto ko na ring lumaya sa takot na baka biglang malaman niya ang tungkol sa utang na hindi niya gustong malaman. Pero hindi ko po alam kung paano ko ito sasabihin sa kanya. Alam kong dapat ko itong sabihin, pero alam mo yun, tita, hindi ko alam kung paano siya sisimulan. Hindi ko gustong makaapekto ito sa relasyon namin, kaya umaasa ako na bukas makalawa, mailabas ko na ang lihim ko sa aking asawa. Gumagalang, Marie. Maria! Alam mo, sa tingin ko, may intindihan ka naman ng asawa mo dahil lahat naman tayo may nanay. I'm sure kung nangyari yan sa kanya, knock on wood, no? Kung nangyari yan sa kanya at siya naman ang nasa katayuan mo, to the point na ipangungutang niya, ma-extend lang ang buhay ng nanay niya, sa tingin ko gagawin niya rin yun. Yun nga lang ang medyo hindi magandang nangyari sa inyo o sa iyo, hindi mo na ipagtapat at parang nahihirapan kang ipagtapat, no, sa asawa mo yung ginawa mo. But ako, I always believe that yung pagiging honest mo sa asawa mo, yun yung pinakang importante. Kasi importante yung trust, 'di ba, sa mag-asawa. So mas maganda na lang siguro na kahit nahihirapan ka, kesa sa ibang tao pa niya malaman, o 'di ba uso ngayon yung mga lending, tumatawag sa bahay kung kani-kaninong contact number, paano kung matawagan bigla yung asawa mo? 'Di ba parang mas patay kapag ganon? Mas maganda kung sa'yo na lang manggagaling. Sabi nga nila, 'di ba? Sabi ng kasabihan, ang nagsasama ng tapat ay nagsasama ng maluwag.
Sabi ng isa pang kasabihan, the truth will set you free. Or the truth shall set you free. 'Di ba? Tapos, sabi pa nila, honesty is, ano? Honesty is, anong honesty is the best policy? Hindi. Honesty is such a lonely word. Ay, nako. Everyone is so untrue. Honesty is hardly ever heard. Sabi ni Billy Joel yun. Pero alam mo, Puera Biro, di ba? Yung first line is, sabi ng kanta ni Billy Joel, honesty is such a lonely word. Di ba? Everything is so untrue. Pero yung second line, sana medyo magkaroon ng diin sa'yo to. Honesty is hardly ever heard and mostly what I need from you. May tao ba dyan? Tao po. Andiyan po si Marie. Kinakatok ka po ng konsensya nyo. Konsensya po ito. Marie, akong konsensya mo. Andiyan ka ba? Tao po! Tao po! Ay, grabe. Sa utak ni Marie may aso. Diba? So, sana Marie kahit papano na magkaroon ka ng courage para sabihin ang totoo sa asawa mo kaysa naman sa mamaya isang araw may magpunta na lang sa bahay nyo tapos kung ano-anong kunin na mga gamit ninyo na valuables o hilahin yung sasakyan kung meron kayo. Mahirap yung ganun eh. 'Di ba? Balik tayo sa the truth will or the truth shall set you free. 'Di ba mas maganda kung honest ka na lang at mapalaya mo yung sarili mo dahil na maluwang na ang kalooban mo at nasabi mo yung totoo kaysa naman sa he will set you free as in hihiwalayan ka na niya. Malaya ka na ka. Ganon, 'di ba? Mas maganda kung maging honest ka na lang, Marie, 'di ba? And siguro maganda rin kung yung lending na yan napunta naman talaga lahat sa nanay mo, bakit hindi mo i-discuss sa mga kapatid mo na, oy mga brothers and sisterettes, ganito kasi nangyari, no? Nagkabaon-baon ako sa utang dahil kay mama. Nanay natin yan. Baka naman pwedeng paghati-hatian natin yung pagbabayad. Since wala naman ako na isang singkunduling na nakuha dyan, gusto ko lang at gusto nating lahat na gumaling ang nanay natin. Baka pwedeng ma-work out, hindi ba? And when you finally, pag ikaw ay naging honest na sa asawa mo, baka naman makaisip din siya ng iba pang paraan kung paano mare-resolve ang issue mo tungkol sa utang. 'Di ba? Baka pwedeng gumawa tayo ng promissory note doon sa lending na nangangako ako, hindi ko kayang bayaran lahat yan, pero nangangako ako sa loob ng so and so na taon, mababayaran ko rin yan. Since meron ka rin naman trabaho as a call center agent. At pinakahuli, tandaan mo, walang lihim na di nabubunyag. 'Di ba, Mars? So balik tayo ulit sa di bali ng sayo manggaling. Kesa naman malaman pa niya sa ibang tao. Parang mas pangit yata yun, di ba? So bottom line, Marie, sana makuha mo yung courage at yung right timing sa pagsasabi ng totoo sa asawa mo. Okay? Ayan. Sabi nga ni Gail Easy, uy, sana hindi ka nalang umutang sa iba para pambayad ng utang. Ngayon nilulubog mo lalo sarili mo. Sabi. O, di ba? Habang pinapatagal mo yan, mas lalo kang lulubog sa utang, mas maigi ipagtapat mo na sa asawa mo, maging handa ka sa sasabihin niya. Ayan, sabi, 'di ba? Ni Gail Easy. Okay.